Makakausap natin ang ekonomista mula sa UP na si JC Punong Bayan. Magandang gabi, Prof. JC. Thank you for joining us. Good evening, sir. Ed, thank you for having me. Yes, sir. Sir, let me start off with this. Isasantabi ko po muna yung 17% na pinatod ng US sa Pilipinas. Let me focus first dun sa US and China, huge trading partners, now engaged in a head-to-head trade war that's spiraling apparently out of control, now hitting up to 104%. In real terms, ano pong epekto nito sa atin, dito sa Pilipinas? Well, Ed, asahan natin na babagal yung takbo ng ekonomiya ng buong mundo kasi magmamahal ang presyo ng mga produkto sa US at sa China din dahil nagagantihan ang dalawang malalaking bansa na ito. So inaasahan actually ng mga analyst na babagal yung economic growth ng buong mundo at inevitably tayo ay matatamaan. Babagal din yung growth natin at some point. Is it possible, sir, to quantify or qualify that already? It's still too early. Like, I don't know, in terms of, for example, yung mga Lazada natin na Shopee. Of course, that's Pero end product din yun. Hindi siguro. Pero, other products kasi as part of the supply chain, other products that might hit us because nga dun sa pag-increase mga tariffs. Well, ang pinaka-direct effect nito, Ed, ay yung mga exports natin ay mas mahihirapan na makapenetrate sa US. Kasi nga ang objective ng isang taripa ay para bumili yung mga Amerikano from their own producers and suppliers. Pero ang sinasabi ng gobyerno natin na mababa lang naman yung tariff na inimpose ni Donald Trump sa atin, mas mataas sa Vietnam, halimbawa sa Cambodia. Pero ang tanong ay mapupunan ba natin or kaya ba nating i-export sa US yung mga hindi nabibilhin ng mga Amerikano mula sa mga bansang ito? At malaking question mark yun. Meron ding perspective, Prof, na sinasabing ang malaking epekto nito ay kung end product ang nilalabas mo ng bansa. Tayo naman daw kasi ay parts lang ng end product. So, gaano kaseryoso ang tama niyan? Though sinabi mo na nga na kaya ba nating tapatan yung mawawala galing sa ibang bansa. Pero ano pang ibang may malalang epekto pa ba ito sa atin? Well, kapag yung kasing mga presyo ng mga parts, halimbawa yung mga components, nag-a-add up kasi yan habang nag-cross ang mga parte na ito at mga component na ito across different countries' borders. So, kumbaga, halimbawa, para sa ibang mga produkto, actually, maya't maya pumapasok yung mga components na ito, lalabas, papasok. So, kumbaga, talagang nag-escalate yung presyo dahil dito sa mga taripan na ito. Walang magiging masyadong direct impact ito for now. Ang pinaka-maapektuhan ay yung mga talagang involved dito sa trade war na ito, which is the US. Yung mga taripa ay buwis sa mga consumers. So yung mga Amerikano mismo ang masasaktan dito, ang pinaka-masasaktan dito. Halimbawa yung iPhone ay maaring thousands of dollars ang itaas ng presyo nun dahil marami sa mga components ng iPhone ay produced sa US, sa China at sa ibang mga bansa. So isang halimbawa lang yun. Pero dahil gumaganti na rin si China, ay asahan din natin na meron ding tama ito sa mga Chinese consumers. So kumbaga walang nananalo kasi sa isang trade war. Teka muna, Prof, kung iPhone yung pinag-usapan, di malaki rin yung tama sa atin. iPhone users ang maraming Pilipino, hindi lahat. Sabi ko na. Kung thousands of dollars ang itataas niya. But ang tanong ko is, gaano ka posible, may ilang mga lawmakers nagsasabi na baka may magandang epekto to, baka sa atin lumipat yung iba, baka mas tayo yung makapag-produce kasi nga yung ibang mga bansa, like Cambodia, 49% yung taripa. Gaano ka posibleng tayo ang makinabang dito? Well, ang magandang example nito ay yung Vietnam. Kasi yung Vietnam sa ngayon ay talagang nangunguna siya pagdating sa mga electric vehicles. Yung Apple ay may malaking manufacturing presence sa Vietnam. So actually, nakaka-produce sila ng mga smartphones, ng mga electric vehicles in a way na hindi natin kaya. So yun yung isang malaking problema sa exports ng Pilipinas. Hindi kasi masyadong mataas yung value added. Tulad ng nabanggit ninyo, ina-assemble yung mga parts, tapos hindi yung final product yung na-produce at na-export natin. So ang tanong ay kung hindi na sila bibili sa Vietnam ng mga gadgets na ito halimbawa,
hindi naman natin mapupunan or we cannot supplant yung gap na yon kasi hindi naman tayo nakaka-produce. So kumbaga parang hindi tayo ready dahil yung ating manufacturing dito sa Pilipinas ay hindi ganun ka-mature kumpara sa ibang mga karatig bansa natin. So that only underscores the point na kailangan pa nating palalimin at i-diversify yung ating exports industry, yung ating manufacturing. Pero ibang usapan pa yon. Pero kumbaga parang hindi tayo handa. Halimbawa, electronic products, yun yung pinakamalaking export at import natin. And then meron din tayong presence sa coconut products. Pero other than that, ay medyo manipis na yung ating exports. Pero sir, what do you think of our response to this the 17% tariff imposed on us? I mean, if you listen kasi to our officials, parang silver lining, glass half full, parang we're always looking for the good things in life, for the good side of the coin. I'm wondering lang for reacting properly to this kasi if you look at Singapore, yung kanilang Prime Minister, even though it's only 10% that was imposed on Singapore, alarm bell siya. Yes, Ed. Actually, yung New York Times, meron siyang article this day lang na nagtataka sila bakit yung Pilipinas masyadong optimistic. Yung mga officials natin ay masyadong optimistic sa trade war na ito. Pero actually, kung tatanungin mo kami, mga ekonomista, sa mga group chat namin, umuusok ang mga group chat namin, we're talking about how crazy this policy is coming from Donald Trump. Iniiba niya yung global trading economic order. We're facing a possible global recession. So actually, hindi magandang balita ito. And bagamat hindi ganun kalaking tariff sa atin, ay mararamdaman natin yung epekto nito. So I'm not sure where the optimism of the Marcos administration is coming from. Okay, sir. Just one last question I'm squeezing in, kahit pinapagalitan na ako dito. Pero sir, the last time we had a major trade war, that was the prelude to World War II. And not to be alarmist, pero in the 1930s, we were looking at the same kind of back and forth. Are we supposed to, or should we be worried about something like that? Oh yes, actually itong policy na ito, it brought back America as well as the global economy to the late 19th century pa. So talagang isa very strong regression on the part of America at madadamay tayo dito in one way or another. All right. Maraming salamat po sa inyong oras, Prof. JC Punong Bayan. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.